don't receive most of the threats directly. Nabanggit ko naman na po noon na yung nanay ko yung kinakausap dahil kung tatawagan nila ako, papangalanan ko sila. Naku po. Ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso, hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay, sasabihin ko lang, ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin. Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Heto nga hong mismong si Kong Leandro Lebiste nagsalita na patungkol nga ito sa tinatakot ho siya ng gobyerno na oras na ilabas niya ho yung Cabral Files mga kabit. Ayan mga kabit, meron na ho siya nare-receive na death threats, pati ho mismo ang kanyang ina nangangamba na ho na si Senator Loren Legarda mga kabit. Nangangamba na rin ho sa kanyang anak na si Kong Leandro Lebiste. Siyempre mga kabdita, kahit naman na ano gawin natin, anak pa rin ho ni Senator Loren yan. Anak pa rin ho ni Senator Loren, kahit na mga kabdit, naglalabas na ng katotohanan ng kanyang anak, sila pa rin ho ang ginigipit. Silang dalawa pa rin ho ang nakakatanggap ng mga death threats. Gobyerno ho yung kalaban niya mga kabdit, hindi ho small time itong si Kong Leandro Lebiste. Kaya mga kabdit, patuloy na lang ho natin ipagdasal, suportahan itong taong ito na sobrang tapang ho talaga. Ipinapakita niya ang totoong pagmamahal sa mga Pilipino kasi mga kabdit, kahit na ano ho nangyayari pilit niya ho nilalabanan niya matinding korupsyon dyan saan sa gobyerno ni Bangag mga kabdit. Kaya kung dito, pakinggan na lang ho natin, sabay-sabay ho tayo mag-comment o mag-react. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong ho yan. Kaya kung update, may konti ho tayong request sana sa inyo. Pakilakasan na lang ho sana itong mga volume nyo. Medyo mahina ho itong audio ng video na nahagila po natin. Pero yun mga kabit, ito lang ho talaga yung pinakamaayos. Isa sa may pinakamagandang video. Kasi nga, death threats ho yung kinatatapat o matinding panganib sa buhay ni Kong Leandro. Kaya mga kabit, rekta na ho tayo dito. Hindi daw ko alam kung ano po ang gagawin nila, hindi lang necessarily kaso, basta buong gobyerno daw ang aatake sa akin kung ako po ay magsasalita at kung ilalabas ko ang mga files na ito. Ang files na ito ay nasa mga USB at kung may mangyari sa akin, lalabas ang buong files. O di ba mga kabdite, nakikita naman ho talaga natin na hindi ho siya nagpapasindak sa lahat ho ng ginagawang kabalbalan sa kanya kahit na ho tinatakot na mismo ang sariling buhay niya. Wala na ho mga kabdite, all in na rin ito si Kong Leandro Lebiste. Bakit mga kabdite? Kasi napasawsaw na rin ho siya. Kumbaga, eto, nandito na yung isa kong paa, nasa isang hukay na. Itodo niya na ho yan. Itinutodo niya na rin mga kabdite. Pinapakita niya na ay lalo ngayon mukhang mas mahihirapan pa hong galawin itong si Kong Leandro Lebiste dahil mga kabdita, napasawsaw na ho siya. Sinabi niya na ho kung ano talaga yung ginagawa ng gobyerno, panggigipit ho sa kanya. Kaya dito mga kabdita, talaga naman ho, mukhang magkakalaglagan na kasi ito, hindi lang itong mga gobyerno ni Marcos Jr. itong nang iniipit mga kabdit. Dahil dito itong Remula Brothers mga kabdit nagsalita na naman ho sila. Kasi sinabi nila mga kabdit na nag-offer ng 1 billion. Hindi ho natin alam kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi si John Vic sinabi niya, may nag-offer daw ng 1 billion sa kanila magkapatid mga kabdit. Pero tinanggihan daw nila. Tapos ito namang si Bonjing Remula, mga kabdit si Boying Remula, paborito niyong ombudsman. Sinabi niya naman, wala naman daw talaga nag-offer sa kanila. Sino po talaga yung nagsasabi? Mga kabdit, yan ho yung malaking katanungan. Dahil mga kabdit binibigyan daw ho sila ng 1 billion. Diyan daw ho para pagtakpan ang flood control scam. Naniniwala ho ba kayo doon mga ka-update? Kasi may umuugong-ugong ngayon mga ka-update. Itong mga Remula, iniipit na nila. Sino mga ka-update? Si Martin Luther King. Ito mga ka-update, papakita na ho natin. Ito nga mga ka-update, ito yung litrato. Ayan, nasa billionaire news yan mga ka-update kasi meron naman tayong reliable source kahit na hindi, di ba mga ka-update, meron naman tayong reliable source kahit papaano. Ayan, Remula, co-pocketed 1 billion US dollar. Magkano yan mga ka-update? Yung sinisisi nila dito kay Saldico, mga ka-update, around 59 billion pesos. Bakit binulsa daw ho? And hence, Boss Romualdez could have taken more. Ibig sabihin mga kabdit, kung si Mr. Saldico, Congressman Saldico, mga kabdit, nakakulimbat ng 59 billion. Si Martin Luther King, ibig sabihin ho niyan mga kabdit,
hindi ho bababa ng 60 billion, around 100 billion minimum. O di ba? Mukhang si Martin Luther King na lang ho talaga yung iniipit ng mga ito. O paano naman ho kaya si Ngagba mga kabdate? Magkano ho kaya yung nakulimbat ni Mr. Tubig? Magkano ho kaya yung nakulimbat ni Mr. Tubig? Yan ho yung malaking katanungan dito. Mr. Luther King ha, mukhang ikaw talaga yung ilalaglag nila dito. At yang si Saldico, ha? Yang si Saldico na lang hata talaga yung ilalaglag nila mga dito. Paano naman yang si Ngagba? Di ba? Sa bagay, inapoint ka pala niyan hanggang 2032. Pero Mr. Rimula, baka nakakalimutan mo isa ka ring impeachable officer. Di ba? Impeachable officer ho kasi yung ombudsman mga kabdit. Kaya oras na magkamali ho yan, lagot din ho yang si Remula. Pero okay na ho yan mga kabdit ipitin na muna nila itong si Luther King. Tsaka na si Ngagba, importante, natutukoy din ho yang si Remula. Ay si pala mga kabdit, si Martin Luther King. Importante, meron pa rin nakukulong na mastermind. Kaya dapat Remula, siguraduhin mo namang makukulong yan. Hindi yung kung ano-ano naman ituturo nyo Huwag na naman kayo magturo-turo ng kung sino-sino. Dapat ikulong nyo yan. O tatawanan na naman kayo ng taong bayan na sino-sino naman yung ginigipin nyo. Katulad nito si Kong Leandro. Imbis na imbestigahan nga yung flood control, anong ginagawa ho nila? Gusto ho nilang imbestigahan kung legitimate yung files na Cabral files. Di ba, ganyan ho katindi. Hindi lang yan pati nga yung business na solar ni Kong Leandro, yun pa yung ginigipit nila. Katawa-tawa ho sila mga kapdate. Katawa-tawa ho. Kaya nga hintayin na lang ho natin kung totoo ba talaga ito sinasabi ng mga Remula na alam niyo na mga kapdate kung si Martin Luther King makukulong. Kaya kapdate, pakinggan na lang ho natin ito. At ako po ay tulad po ng nabanggit ninyo, tayo po ay nasa Batangas ngayon. At ito po ang probinsya ng mga magigiting at mga matatapang. At Work lalo today tayong is laban broken. para sa transparency pag pinapatahimik po tayo. Pero ginagalang ko din po ang payo ni Senator Ping Lacson na siya naman po ay Kabitenyo at matatapang din po ang maraming mga Kabitenyo at dapat po wag bara-bara. Kaya hahayaan Gandang ko araw sa mga Supreme kaibigan. Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson na talakayin ang mga bagay na ito. Kaya wag pong mag-alala ang mga may masamang balak po sa akin. Hindi ko biglang ilalabas ang ayaw niyong ilabas ko. Hahayaan ko po sa wise and experienced leadership ni Senator Ping Lacson ang paglalabas ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. At si Senator Ping Lacson naman po ay may kopya din ng files. Ang ibang mga may agenda din ay may kopya din po ng files. At lalabas naman din po, kahit hindi po galing sa akin, meron din po sa of course ang files na ito. At yun po ang importante sa publiko. Pero lastly, just to bring back to the main purpose of our press con today, final note. We are here today dahil kasama po ni Attorney Tapasio, tayo po ay nagsampa ng kaso kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa akin sa kanyang vlog. At ito po ay hindi para masaktan si Yusek Claire Castro. Ito po ay para depensahan ang pangalan ko. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero ako po ay may awa naman at hindi natin pa siya kinakasuhan ng kriminal. Hindi natin gustong makulong siya. Pero ang isang layunin natin ay mag-isip naman ang publiko na unang-una, pumaharap tayo dito, sinagot ko po napakaraming mga katanungan sa media dahil wala po tayong ititago, consistent po tayo sa ating advokasya para sa transparency at ang lumalabas, may mga nagpapalihis ng usapin na ito. Pero ang pakay po natin dito ngayon ay ipakita na tayo po ay para sa transparency. Kinasuhan natin si Yusek Claire Castro dahil hindi totoo ang kanyang mga pahayag at sana pagkatapos nito magkaroon naman ng mas produktibong talakayan siya sa kanyang mga vlogs tungkol sa mga magagandang gawain naman ng administrasyong ni PBBM laban sa korupsyon at magtulungan na lang po tayo.
O di ba mga kadit, maririnig ko talaga natin na kahit na ho ganyan lang itong si Kong Leandro Lebiste, lumalaban naman ho siya ng patas, naaawa pa nga dyan kay Auntie Claire Castro dahil nga alam naman ho natin si Libelus ngayon ginagawa ni Auntie Claire Castro. Paninirang puri ho kasi yan mga kadit. Paninirang puri ho, tas sinasabi pa ni Auntie Claire Castro na yung prangkisa, binenta, bla bla bla. O yan tuloy, nakatapat si Auntie Claire Castro ng katapat niya, di ba? Makakahanap ka rin talaga ng mga ano nyo, yung mga pader nyo sa buhay. Mga kadit, hindi naman palaging paangat lang ng paangat. Si Auntie Claire Castro ngayon nakatikim ng matinding kalaban. Di ba? Kaya ko dito, bilib na bilib din talaga tayo dito kay Kong Leandro Lebiste. Na kahit ano hong laban na ginagawa ho sa kanyang buhay, patuloy ho siyang umaalagwa, umaangat lang po ng dire-diretso. Kaya dit susunod naman ho natin itong si General's Viewpoint patungkol pa rin sa mga remula. Totoo nga ba talagang meron nagbibigay ng o nag-o-offer ng billion sa inyo para manahimik dyan sa flood control, di ba? Kasi puro kabalbalan lang ginagawa niyan. Alam naman ho natin yung mga remula mga kabdit, alam, baliktaran din ho. Noong panahon ni Tatay Digong, ayan, maka Duterte ang mga yan. Noong panahon na kahit naman sinong nakaluklok mga update, doon ho sila. Sabay ho sila sa agos o sa flow ng ng gobyerno. Ngayon si Marcos Jr., tignan nyo, naging ombudsman pa yung isa. Di ba? Patuloy din ho sila. Kaya ito mga update, pakinggan ho natin ito si General's Viewpoint patungkol dito. Ayan, reacta na rin ho tayo. Itong article published sa Billionaire News Channel. Okay. Pahayag ito ni Secretary Junvic Rimulya tungkol sa posibleng ginawa ni Romualdez at Saldico sa flood control scam. Title: Rimulya co-pocketed $1 billion US. Hence, boss Romualdez could have taken more. It's good na ngayon nagsasalita na ang Marcos administration laban kay Martin Romualdez. Dati-dati sabi wala daw Ngayon nagbago ang ihip ng hangin. Tinatarget na nila si Saldico at Romualdez. Dati hindi nila pinapakialaman si Romualdez. Resigned ako Bicol Representative Saldico may have made off with as much as $1 billion from the graft-tainted government projects, while his boss, late Representative and former Speaker Martin Romualdez, could have taken even more, according to Interior Secretary Juanito Victor Rimulya. Rimulya said that the amounts allegedly involved were so staggering that they could not be deposited in banks, prompting ko and his courts to use cryptocurrency and even custom-built vaults to store their lot. By his own estimate, Rimulya said Ko could have amassed $1 billion while overseeing the preparation of the national budget as chair of the powerful House Committee on Appropriations. The Interior Secretary earlier disclosed that Ko had allegedly moved substantial sums through Middle East with assets stored abroad that included paintings, jewelry, and gold bars. He said authorities received information that Ko facilitated the transfer of around 5 billion pesos through cryptocurrency, while large amounts of cash were transported by private plane to countries in the Gulf region. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan. Ito ang mautak si Saldico. Naisahan niya ang gobyernong Marcos Jr. Rimulya added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan long before he was publicly identified as a central figure in the multi-billion
peso flood control scandal. I agree dito. Nung sinimulan nila ito, nagsimula 2023. So, 3 years, sunod-sunod. Malaking nawala sa atin. So, agree ako dito sa sinasabi ni Secretary John Vic na plinano niya na ito dahil na-foresight niya siguro na later on puputok. Lalo na nung nagsalita, nung nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary at nagpayag si BP na 2 tao lang ang kumukontrol sa budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez. Maraming bumatikos kay BP Sara nung sinabi niya ito. Ngayon, sumasang-ayon na ang Marcos government through John Vic Remulla. So, plinano niya na. Kaya yung itong mga impormasyon na natatanggap nila, ito na siguro ang resulta ng kanilang confidential intelligence funds. Gumastos. Yun. Kaya namomonitor nila na it is believed na sa Portugal si Saldico, may citizenship na doon, may passport na, may citizenship na, golden visa daw. So, wais si Saldico. Wais. Ngayon, ang ganda sana, plus factor sa Marcos Jr. administration kung mahuli nila si Saldico, mapakulong, para makasabi sila na, yan na, malaking isda. Yes, malaking isda si Saldico. Ang tanong, nasaan siya? Hanggang kailan nagtatago, tinatawanan ang administrasyong ito na catch me if you can. Nag-utos ang Pangulo. Pawin, i-repatriate. Yes, i-repatriate. Kaya lang, kung totoo nga nasa Portugal siya, wala namang extradition treaty between Portugal and the Philippines, paano nila ngayon mapabalik? Diba? Suntok sa buwan. Sinasabi ni Senator Lacson na walang problema. Magpapatulong tayo sa United Nations. Dahil meron daw treaty signed by 190 countries, anti-corruption treaty, magpapatulong. Kung ayaw tumulong ang Portugal, anong magagawa nila? Magpapatulong daw sa Interpol. Ganon din. Anong magagawa ng Interpol kung ang Portugal ayaw tumulong? Kaya it all depends on Portugal kung totoong nandun siya. Si John Vic Remulla na nagsabi na meron siyang, si Saldico may golden visa. Dahil nag-invest si Saldico ng malaking amount, euros. I don't know how many millions of euros nag-invest. So as an incentive, mayroon siyang golden visa, mayroon siyang citizenship. Di mahirap. Kaya ngayon, alam nilang mahirapan sila kay Saldico, kaya tinatarget na rin si Romualdez. Yan. So, nagsabi na si Ombudsman Boy. Ayun nga mga kabdit, totoo ho yan. Sa pag-i-invest ni Kong Saldico, mukhang iipated na lang ho nila itong si Martin Luther King. Kaya okay na okay pa din yan. Darating din yung araw ng mga iba. Pero unahin niya na ho yan kasi yan na talaga yung latag yung pangalan. Latag na yung pangalan ni Tambaluslos mga ka-update. Alam na ho ng milyon-milyon Pilipino pero ginagawa ho tayong bulag ng gobyerno ni Marcos Jr. Sino-sino pa ho yung tinuturo? Sila Bryce Hernandez, yung mga Alcantara. Diba? O yung mga iba nasaan nga? Sila Amena Pangandaman, sila Bonoan. Wala ho naman nakukulong sa mga alipores ho nila. Wala ho nakukulong kaya mas okay na yan mga kabit na si Remulla. Yan, gipitin ho nila yan. Total, may pagkabalbalin naman yung pagmumukha ni Remulla. Hindi Remulla mga kabit, ni Tamba.
okay na muna ho yan. Kaya yung Remula, sige, kung totoo yung ginagawa nyo, nakulong yan, sige. Medyo maniniwala na kami sa inyo. Diba? Maniniwala na tayo ng konti-konti mga kabdit. Oras na mapakulong, pero pag hindi, wala. Wala na naman tayong magagawa doon. Wala na naman ho tayong magagawa. Kaya kabdit, kung meron mo kayo naging komento o reaction, komento nyo na ho yan sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.